Buwan na naman po tayo. Tayo po ngayon ay magpapasimula sa buwan ng Mayo, ikalimang buwan po ng taong 2026 po. Okay. Katulad po ng dati, bago po tayo magpapasimula sa ating po pag-aaral ng salita ng Diyos po. Muli tayo po ay dudulog sa panalangin. Marami po tayong ilalapit sa panalangin sa ating Ama. Okay, pwede pong tayo po ay manalangin sa mandali bago po tayo magpasimula sa gawain ng Panginoon. Okay, maraming salamat po, O Diyos. Purihin ka, sambahin ka, dakilaan ka. Napakabuti mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama. Salamat po, O Diyos. Ama, muli, pinagpapasalamat po namin ang araw nito na pinagkatiwala mo sa amin, O Diyos, na minsan po kami ay binigyan mo ng pagkakataon na makadako sa lugar na ito upang minsan pa, Panginoon, may isagawa, may sakatuparan, Panginoon, ng ministeryo na pagkatiwala mo po sa akin sa lugar na ito ng DCTC 828 kHz dito po sa Radio Pilipino dito po sa Tarlac, Ugat. Ama, salamat po, napakabuti mo, Diyos. Hindi ko po alam, Panginoon, ang ministeryong ito na nakakatang sa ating mga balikat, O Diyos, kundi, Panginoon, ang gabay mo at ang tulong mo lamang ang siyang sumusustain sa akin upang ito ay maisagawa ko, maisakatuparan ko, O Diyos. Lord, I am just your humble servant, trying to do the ministry that was put on my shoulder, O God. Ama, tulungan mo po ako. Sa lahat po, Panginoon, ng mga salita mga kataga na lalabas sa aking mga labi, dalangin ko po, O Diyos, na ikaw po ang maparangalan, ikaw po ang maitaas, ikaw po ang mabigyan ng kapurihan, O Diyos. At ganoon din po itinataas ko, O Diyos, na yung mga anak mo na patuloy po na sumusubaybay, nanonood, nakikinig at patuloy na nag-aabang sa ministeryo ito, O Diyos. Sila mga nanonood sa kanilang mga television, O God. Sila na nakikinig sa kanilang mga radyo at sa kanilang mga cellphone, O God. Purihin ka, Ama. Diyos, itulot mo po na ang mensaheng ito, ng salitang ito, O Diyos, ay makarating po sa kanilang puso at damdamin. Magbunga po ito, Panginoon, ng kanilang pagsuko sa iyo. Tunay nga po na ikaw ang tanggapin bilang Panginoon tagapagligtas po ng kanilang mga buhay. Purihin ka, Ama. Ganon din po, Panginoon, tinatas ko po sa dakilang pangalan sa araw na ito. Si Madam Marcelina Tuason, O God, Lord, siya po ay naka-schedule. Siya po ay tutulak papuntang Canada sa susunod na Sabado, May 9 ng gabi. Diyos, kaya pa lamang po ay tinataas namin sa iyo, O God, ang pag-iingat mo, proteksyon mo, ang gabay mo, ang patuloy po niyang maranasan kung paano, O Diyos, na siya yung pinagpala dito po sa lugar na ito, dito po sa Pampanga, O Diyos, kasama po ng kanyang anak, ng kanyang mga apo. Pagpalaan mo pa rin siya, O Diyos, sa pagbiyahe niya, pagpunta niya doon sa lugar po ng Canada, na makasama naman po niya ang isa sa kanyang mga anak at ang kanyang mga apo, O God. Diyos, ilayo mo po siya sa mga panganib, ilayo mo siya, Panginoon, sa mga aksidente. Bigyan mo po siya ng malakas, malusog ng pangatawan, O God. Ganun din po, Panginoon, yung pong anak niya at mga apo na may iwanan, si Gemma, at ang mga anak po, Panginoon, ni Gemma. Gabayan mo rin po sila, O Diyos. Pagpalain mo po sila. Ingatan mo rin po sila, O Diyos. Ama, sila po ay makapagpatuloy sa kanilang buhay pananampalataya, O Diyos, na ikaw po ang kinikilala. Purihin ka, O Diyos. Ganon din po yung po anak ni Madam Marcelina na nandun po sa Canada, si Mary Jane, at ang kanyang mga anak, O God. Iba yung pagpapala pa, ang patuloy po nilang maranasan, Adaman sa iyo. Ganon din po, yung po mga kapatiran na mayroong mga karamdaman, di man po mabanggit ang kanilang mga pangalan. Sila po na mayroong mga suliranin, sila po na mayroong mga bigatin sa kanilang mga buhay, O God. Ikaw po, Diyos, ang tumugon sa kanilang mga pangailangan. Ikaw po ang magbigay ng kagalingan
sa kanilang karamdaman, kalusugan, kalakasan sa kanilang lupang pangatawan. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng mga katugunan ng mga panalangin na idinulog po namin sa iyo. Purihin ka, Ama, sambahin ka, dakilain ka. Sa pangalan po na ibugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Okay. Ang oras po natin ngayon ay ganap na 5:06 po ng hapon. Tayo po ay magpapasimula sa ating pag-aaral ngayon po. Noong pong nakaraang Sabado, ang ating pong pinag-aralan doon, ang ating pong binigyan ng pansin sa ating pag-aaral itong nakaraang Sabado ay yung pong may titulo na Last Man Standing. No po? Yung pong na kung saan ay ang ating pong pinagbasihan ng ating pag-aaral noong nakaraang Sabado na April 25 po. Ang pinagbasihan po natin ng ating pag-aaral ng araw po ng Sabado ay yung sa unang hari, kabanatang 11, pasimula po sa talatang 7 hanggang sa talatang 10. 1 Kings chapter 19 verse 7 hanggang verse 10. Ang kwento po ay ganito, doon po sa ano po ito. Ito po ay kwento ni Elias, do po, na pagkatapos po na siya po ay makipaglaban doon po sa mga propeta ni Baal, no po. Sila po ay nagkaroon ng competition na kung saan ang mga propeta ni Baal ay mahigit na sila po ay 400. Ang sabi po doon ay maghahandog po sila at kung sino po ang handog na susunugin, magpapababa ng apoy ang kanilang Diyos, ay yun po ang Diyos na totoo. No po. So, naghanda po yung mga propeta ni Baal. 400 sila po ay gumawa ng altar nila at inilagay po yung kanilang mga handog na susunugin. At sila po ay nanalangin, sumayaw, nagkumanta hanggang sa tinatawag po nila ang pangalan ng kanilang Diyos. Po. Pero wala po nangyayari. Sabi nga po ni Propeta Elias, lakasan pa ninyo. Lakasan pa ninyo yung tinig. Baka natutulog ang Diyos ninyo. O baka namasyal siya. Napansin ko lang po na ito po palang si Propeta Baal. Itong si Propeta Elias ay isa po palang bully. Siya po pala ang number 1 bully noong mga panahon yun, no? Sapagkat ang sabi po niya sa mga propeta ni Baal, lakasan pa ninyo. No? Baka natutulog ang Diyos ninyo o baka namasyal siya. Hindi Okay. So ang ginawa ng mga propeta ni Baal, sila po ay nilakasan po nila ang kanilang pagtawag sa kanilang Diyos. Sila po ay nagsasayaw, sila po ay umikot-ikot doon at sila po ay nagsugat-sugat ng kanilang mga katawan upang sila po ay dinggin o madinig daw po ng kanilang Diyos ang kanilang mga panalangin. Subalit, sa kasamaang palad, hindi po tumugon ang kanilang Diyos-Diyosan. Okay, ang sabi nga po ni Elias oras na para ako naman ang maghandog, sabi ni Elias. So inayos po niya yung kanyang altar at ipinatong po ang handog na susunugin. At para po masigurado na yun ay totoo na ang sinasabi niya na susunugin ng Diyos ang kanyang handog, nilagyan pa po niya pinabuhusan pa po niya ng tubig ang altar. Paano nga naman magsisindi kung binabuhusan ng tubig ang altar? Ngayon, nung dumating na yung oras na si Elias po ay nanalangin. At sa kanyang panalangin, sabi niya, pinakita po ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at nagpababa siya ng apoy. Sinunog ang handog ni Elias. Pati po yung tubig na ibinuhos ng mga tao. Ito po ay nasunog kaya natuyo ng gusto ang lupa. Dahil po doon, pinatay po ni Elias ang mga propeta ni Baal. At dahil sa pinatay po ni Elias ang propeta ni Baal, yung 400 plus another 50. So 450 ang napatay po pinapatay po ni Elias. Nagalit po ngayon. Ikinwento po ni Ahab sa kanyang asawa na si Jezebel kung ano po ang ginawa ni Elias.
No? So, ang nagalit siya, ang sabi ni Jezebel, ipinapangako ko sa araw na ito, kung sa araw ng bukas hindi ko siya mapapatay, papatayin ko siya. Sabi po ni Jezebel. So, natakot ngayon itong si Elias. Nagtago siya, nagtatakbo siya. Opo. So, sa kanyang pagtakbo, siya po ay nakarating sa isang yungib. Siyempre, siya po ay nakarating sa siya po ay namahinga, nakatulog. Ginising po siya ngayon ng isang anghel ng Diyos. Siya ay ginising at sabi niya, magbangon ka, ikaw ay uminom at kumain. So nagbangon po si Elias, siya po ay nakita po niya na mayroong mayroong tinapay at karne na nakaihaw sa ibabaw ng bato at mayroon din pong tubig na may inom. At siya po ay kumain. Pagkatapos po na yung kumain, siya po ay natulog ulit. Pero muli, binalikan po siya ng anghel ng Diyos, muli siyang ginising at sinabi, gumising ka, ikaw ay uminom at kumain. Yung pong ininom niya at kinain niya, nagbigay po sa kanya ng iba yung lakas. No po? Nagbigay po sa kanya ito ng iba yung lakas na siya po ay nakapaglakbay ng 40 gabi, 40 araw. At nakarating po siya doon sa bundok ng Diyos, sa bundok ng Horeb. Ngayon, tinatanong ko nga po doon sa hinahanap ko po doon sa saan kaya makukuha yung ganung pagkain? Ano po? Isipin mo, 2 beses lang siya kumain tapos natulog. Tapos pangalawang beses kumain siya, uminom, natulog. Tapos nakapaglakbay siya ng 40 days and 40 nights na hindi siya nagugutom. Nakarating siya dun sa bundok ng Diyos na napakalayo ng lakarin. At siya ay nakatulog doon sa yungib. At habang siya natutulog, narinig niya ang tinig ng Diyos and sabi niya, bakit ka narito? Ngayon po, sabi po ni Elias, dahil sa malabis kong pagmamahal sa iyo, pagmamalasakit sa iyong altar, ang bayan mo, po, ang bayan Israel, sinira nila ang kasunduan. Binasak nila ang mga altar at pinapatay ang mga propeta. Ako na lamang ang natira. I am the only one left. And they are planning to kill me. So, doon po natin kinuha yung titulo. Ano po? Doon sa 1 Kings chapter 19 verse 10. I am the only one left. Last man is standing. Isa lang siyang natitira. Ngayon po, dito, Last Man Standing series number 2. Dito po ay ganun din pa rin po. Doon pa rin po sa 1 Kings chapter 19 verse 10. Ang nakasulat doon, ako na lamang po ang natitira. I am the only one left. So dito pa rin po, yung pong mensahe, yung pong titulo ay Last Man is Standing. Pero, yung pong subtitle na nilagay ko rito ay yung Do not defy the servant of the living God. Do not defy the servant of the living God. Huwag mong hamunin ang lingkod ng Diyos na buhay. Po. Ngayon, tayo po ay mapapasimula sa ating pag-aaral. Ito po ay nakatala dito po sa aklat ng Unang Samuel. Ito po, Unang Samuel, Kabanatang 17. 1 Samuel chapter 17. Ito po ay kwento na kung saan. Itong si okay, praise God. 1 Samuel chapter 17, pero magpapasimula po ako dito sa verse 26. Pero ang talagang niyan, magpasimula po dun sa verse 1 hanggang sa verse 25. Ang kukwento ko na lang po kung ganito. Ito po ay kwento na kung saan itong si Jesse. Si Jesse ay meron po siyang 8 anak. Siya po ay mayroong mga anak na ang kanyang mga anak ay 4 lang ang binanggit ang pangalan. Noong mga panahong yun na itong si Jesse ay matanda na. Dahil siya ay matanda na, siya po ay mahina na. Doon na lang po siya sa bahay.
So yung kanyang anak na bunso, itong si David, siya po ay nagpaparoot pa rito doon po sa Bethlehem hanggang papunta po doon sa kanyang doon po sa mga doon sa mga alaga po ng kanyang na alagang hayop o pag-aaring hayop ng kanyang amang si Jesse. Siya po ay nagpapastol ng mga tupa. Pero siya po ay inutusan ng kanyang ama na si Jesse na sabi niya, puntahan mo ang iyong mga kapatid. Sila ay nakikipaglaban kasama ni Saul, ni Haring Saul. Po. Okay. Ang kasama po ni Haring Saul ay tatlo pa sa mga anak na lalaki ni Jesse. Si Eliab, si Abinadab, ano po? Si Eliab, si Abinadab, at saka ang isa pa, si Shama. Sabi po ni sa kanya, ang sabi po ni Jesse sa kanya, dalhan mo ng tinapay at binusang trigo ang iyong mga kapatid. Tapos itong mga keso ay ibigay mo doon sa kanilang pinakapinuno. So nagpunta po din si David doon sa lugar ng labanan. Pero bago po siya umalis, yung mga alaga po niyang mga tupa ay ipinagbili niya. Ipinagbili niya sa kanyang mga kasamang nagpapastol. So dito po makikita natin na organize ang trabaho ni David. Sa edad po niya dito ay, ang sabi po ng mga Bible scholars, siya ay nasa 17 taong gulang. He's 17 years old sa mga panahon ito. Ngayon, nung iwanan po ni David, yung mga alaga niya, siya po ay nagpunta na doon sa labanan. At nakita niya na ang mga Israelita ay mayroong kaharap na mga kalaban. Ito ay ang mga sundalo ng mga Pilisteo. At ang mga Pilisteo ay mayroon po silang isang mandirigma na napakalaki. Siya po ay mayroong 9 na talampakan, 9 feet ang taas po niya. Ang pangalan po ng kanyang sundalong ito ay si Goliath. So dito po makikita ang pangalan na David and Goliath. Ito po ay isang pinaka-popular na kwento na talata dito po sa aklat, dito po sa Biblia. Si David at si Goliath. Itong si Goliath ay isang Filisteo na mandirigma. Siya po ay patuloy na nangahamon sa mga Israelita. 40 days na po niyang araw-araw na hinahamoy ang mga Israelita. Nang sabi niya, maglaban tayo. Piliin ninyo ang pinakamahusay ninyong mandirigma at kami maglalaban. Kung ako ay matalo niya, lahat kami ay magiging alipin ninyo. Gawin ninyo ang gusto ninyo sa amin. Pero kung matalo ko ang inyong mandirigma, kayo ang magiging alipin namin. Gagawin ninyo ang mga gusto namin. So, ang nangyari po ay ganito. Dito po sa verse 26. Nang si David na po ay nakarating na doon sa doon sa labanan. Ang sabi po ni David, dahil naririnig po niya. Dito po sa verse 26, 1 Samuel chapter 17 verse 26. Ang sabi po rito, verse 26, Then David spoke to the men who stood by him. Nagtanong po si David doon sa mga tao na nandoon, nakatabi niya. What shall be done for the man who kills this Philistine? Kasi po, narinig po ni David. Dito po sa verse 25. Chapter 17 verse 25. Ang sabi po ng mga tao doon, nandiyan na naman ang Pilisteyong mandirigma. Sabi ng mahal na hari, kung sino man ang makapatay sa Pilisteo na ito, siya ay papakasal sa kanyang anak, siya ay gagantimpalaan ng kayamanan, siya at ang kanyang pamilya ay hindi na sa pilitang maglilingkod sa pagiging sundalo. So, ito pong si David, narinig niya yun. Ngayon, nung marinig po niya yon, dito sa verse 26, ganito po ang sinabi niya.
Then David spoke to the man who stood by him. Doon po sa katabi niya, what shall be done for the man who kills this Philistine and takes away the reproach from Israel? Ano ang gagawin? Ano po? Sabi niya, ano ang gagawin? O ano ang mapapala ng tao na makakapatay dito po sa Pilisteyong ito? Ano po ang pinapakita dito? Ito pong si David, hindi po niya tiningnan yung higante na kanya makakaharap. Ang tiningnan po ni David, na sa edad po na 17, siya po ay isang pastol ng mga tupa. Ang sabi niya, ano ang gagawin? Ano ang magiging gantimpala kung mapapatayan? Alam po niyo kung ano yung bibig sabihin nun? David looked beyond. Ano po? Looking beyond this trouble. No? He is focused. He focused himself on the prize. Hindi po yung hindrance na nandiyan sa harapan. Tayo po ng mga Kristiyano, mga naglilingkod sa ating Panginoon. Mayroong mga pagsubok, may problema, may mga suliranin na dumarating sa ating harapan. Huwag po tayong masyadong mag-focus doon sa mga problema. Doon po sa mga pagsubok. Doon po sa mga hadlang sa ating pananalig at sa pananampalataya. Tingnan po natin kung ano ang magiging kabayaran o magiging kapalit po nito pag tayo po ay nakapaglingkod ng tapat sa ating Diyos hanggang sa dulo ng ating mga buhay. Ang sabi nga po sa Biblia, hindi pa nakita o hindi pa narinig ng mga tenga kung ano ang gagawin ng Diyos sa mga taong magtatagumpay sa mga problemang ito. Ano po? Meron nga po dun sa Biblia, sa Revelation, dun po sa pahayag. Ang sabi niya, ang magtatagumpay ay makakasama ko sa mesa at siya ay kakain ng lihim na pagkain. Yung po mga pagkain ng mga anghel. Ang kakainin ng tao makakapatay na magtatagumpay sa mga pagsubok. Marami pong pagsubok na darating sa ating buhay bilang mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoon. Marami po. Pero hindi po natin mapagtatagumpayan ito kung palagi po natin tinitingnan ang mga problema. Ang tingnan po natin, i-focus po natin ang ating mga pag-iisip, ang ating puso, ang ating damdamin doon sa gantimpala na ating makakamit pagkatapos ng mahabang panahon na tayo po ay nagtitiis, nagtitiyaga, tayo po ay naglilingkod, nagtatapat, nagbibigay karangalan, kapurihan, pagsamba sa ating Diyos, sa ating manubos, sa ating Panginoong Jesucristo. Ang isa po sa mga gantimpala na ating matatamo ay yung nakasulat po sa Biblia, they will behold Him face to face. Makikita po natin ang ating Panginoon na mukhaan. Napakasarap po ng pandama na yan. Ngayon pa lamang po na hindi man namin nakikita ang ating Panginoon sa ating paglilingkod, pero pag tayo po ay nananalangin, tayo po ay naglilingkod sa ating Diyos ng buong puso, ng buong lakas at ng buong kaisipan para nating nakikita ang ating Panginoon na nakangiti at siya po ay nasisiyahan sa ating mga ginagawa. What more? Na siya ay ating makita ng mukhaan. Looking beyond. Hindi po siya nasabi na looking unto Jesus. Yun po ang gawin natin sa kabila po ng mga pagsubok, mga problema, mga suliranin. Looking unto Jesus. Sabi nga po dun sa sa isang awitin na sinasabi, turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Yun po yung natin. Ituon po natin ang ating pansin, ang ating paningin sa ating Panginoong Jesucristo. Ganito po ang ginawa ni David. Ang sabi niya, sino ba yan? Sino ba? Ano po? Basta ituloy po natin ang ating pagbasa na Verse 26. For who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Ito po yung sinasabi na, sino ba yan?
Sino ba yung kaaway na yan na hinahamon niya ang mga lingkod ng buhay na Diyos? Yung nga pong ano, yung nga pong mga nakalaban po ni nakatunggali po ni Elias, they are 400 prophets of Baal, pero wala pong nagawa ang mga yung bilang sa dami, wala pong nagawa yung bilang. No po, wala pong nagawa yung madaming bilang dun sa nag-iisa. Kaya nga po binigyan ng titulo na last man standing. Mag-isa lang siyang humarap doon sa mga problema, mga suliranin na dinala sa kanya ng kaaway. Last man standing. Ganyan din po itong si Jesse, itong si David. At the age of 17, he is the only one na nagtanong, ano ang matatanggap? Ano ang matatamo ng makakapatay diyan sa Pilisteo na yan? Ganyan po ang ating maging damdamin dapat. Po, huwag po tayo matakot. Maski na mag-isa lang tayo. Last man standing. No po. Focus ourselves beyond the problems and the hardships. Pangalawa po. Okay, pangalawa. Dito po sa verse 27 naman ang ating babasahin. Ito po. Una kanina yung verse 26. Ngayon po dito sa verse 27. And the people answered him. Kasi po ang nagtatanong si Jesse, ay si David eh. Ano ang gagawin nila? Ano ang gagawin o ano mangyayari doon sa makakapatay sa Pilisteo na ito? Ang sabi po dito sa verse 27. And the people answered him in this manner saying, so it shall be done for the man who kills him. Ganun ang gagawin ng hari kung sino man ang makapatay. Ang sabi po dito, so he has them. Ano po? And the people answered him, so shall it be. Sa atin po ng mga lingkod ng Panginoon, mga nagmi-ministeryo, ano po? Kailangan po nagtatanong din po tayo. Kasi hindi ko mo, ikaw ay nagbabasa na ng Biblia. Uma-attend ka, dumadalo ka ng mga pagsamba, dumadalo ka sa mga Bible study, dumadalo ka sa mga outreaches, dumadalo ka sa mga gawain sa iglesia. Kailangan mo pa rin magtanong. Kasi po hindi sapat ang mga naririnig mo at mga nakikita mo. Magtanong ka upang madagdagan ang iyong kaalaman. Ito pong si David, nagtanong po siya. Nagtanong siya, ano ba ang gagawin? Narinig na niya eh. Narinig na niya. Pero gusto niyang makatiyak sa sarili niya. Hindi siya satisfied, hindi siya nasisiyahan doon sa narinig niya minsan lang o isa lang yung nagsasalita. So nagtanong pa siya ulit. Alam po ninyo mga kaibigan ko, mga kapatid, ito po ang masarap na sa buhay po ng isang Kristiyano, ng isang mananampalataya. Tayo po ay malaya na makapagtanong kung ano ang nais nating malaman patungkol po sa ating pananampalataya. Ako po, galing po ako doon sa galing po ako sa isang pananampalataya. No po? 8 taon po ako doon. 8 taon ako doon naglilingkod. Merong binigay sa akin na tungkulin doon, 5 sabay-sabay ang tungkulin na ibinigay sa akin na yan. Dahil alam nila kaya ko naman gawin talaga. Pero po doon sa 8 taon na yon na aking inilagi doon sa pananampalatayang yon, nagkaroon ako ng katanungan sa sarili ko. Ang katanungan ko sa sarili ko na itinanong ko doon sa leader, sa isa sa mga leader. Ang sabi ko sa kanya, kaibigan ko na po kasi. Ang sabi ko sa kanya na friend, hindi ko po babanggitin kung ano. Wala po akong babanggitin na pangalan o kung ano. Friend, bakit sa loob ng 8 taon na ako ay nandito, wala po kang naririnig na mensahe patungkol po sa ating Panginoong Hesukristo?
knowing na ang pangalan po ng ating pananampalataya ay ganito, Kristo ang pinakadulo. Pero sa loob po ng 8 taon na yan, hindi ko po narinig na ipinangaral ninyo ang Kristo. Ang ipinangangaral po ninyo kung paano mapupunta sa impyerno ang pananampalatayang ito, kung paano mapupunta sa impyerno ang taong yun. Pero hindi po ninyo ipinapangaral kung ang Panginoong Hesukristo mismo na siyang sandigan ng ating pananalig at pananampalataya. Alam po ninyo, nagalit po sila sa akin. Nagalit po sila sa akin. Ang sabi po yun sa akin, ang dami mong tinatanong. Binalikan ko po siya. Talaga magtatanong ako dahil ang nakataya sa akin dito ay ang aking kaligtasan. Alam po ninyo, yun po ang naging dahilan kung bakit ako po ay umalis doon sa pananampalatayang wala kang karapatang magtanong. Wala kang karapatang magtanong. Ang sabi sa akin, ang dami mong tinatanong. Siyempre magtatanong ako. Pareho po ni David. Nagtatanong siya. Ang sabi doon, ano ba ang gagawin? Pagkatapos po na tayo po ay nagtatanong sa ating mga elders, sa ating mga leaders, magbasa din po tayo ng Biblia, manalangin po tayo, sumama po tayo sa mga gawain, sumama po tayo sa mga ministeryo, sa mga pagawain po ng iglesia. Marami po yan. Para, ang sabi nga po doon sa Ephesians 3:10, to know more about Him, the power of His resurrection. Ang sabi po yan ni Apostol Pablo. To know more about Him. Kaya po siya nagtatanong, siya po ay nag-aaral, siya po ay nagsasaliksik. Tayo man po, mag-aral tayo, magsaliksik, magtanong po tayo patungkol po sa ating pananampalataya. Ito po ba ay nasa tama tayo? Nasa tamang landasin po tayo? Amen! Nasa tamang landasin po tayo. Praise God! Magtanong po tayo. Wala pong masama sa pagtatanong. Verse 27 po yan. Ngayon, ito pong pangatlo. Ito pong pangatlo, verse 32. 1 Samuel chapter 17 verse 32. Ganito po. Pagkatapos na itong pong si ano po? Ito pong si David ay nagtatanong doon sa verse 27. At siya po ay narinig ng kanyang kapatid na si Eliab. Siya po ang panganay, si Eliab. Ang sabi po ni Eliab sa kanya, ano ang ginagawa mo rito? Ano ang ginagawa mo rito? Iilan na lang ang ating mga tupa. Iniwanan mo pa. Po, ang naging focus po ni Eliab dito, yung kanilang mga tupa. Hindi man lang niya binanggit yung kanilang ama. Mas binigyan pa niya ng priority, ng pansin ang kanilang mga tupa. Dapat sana, sino ang mag-aasikaso magbabantay sa ating ama na matanda na at may sakit? Yung mga tupa. Sabi niya, iilan-ilan na nga lang. Pagkatapos po, alam ko na. Sabi po ni Eliab, hindi ka nasisiyahan sa pagpapastol ng mga tupa. Kaya ka nandito kasi gusto mong manood ng laban. Yun po sinabi niya. Basahin po ninyo verse 27 hanggang verse 28. Sabi po ni Eliab, gusto mong manood ng laban. Doon po sa bandang unahan, sabi po doon po sa verse 25, ang sabi po doon 40 days na pong naghahamon. Araw-araw, inahamon po ni Goliath ang mga Israelita na siya po ay labanan. Pag narinig po nila ang kanyang tinig, sila po ay nagtatakbuhan. Ano po ang panunuorin ni David doon? Yung pong pagtakbo, yung pagkatakot po ng mga Israelita. Ang sabi po ni Eliab, gusto mong manood ng laban? Wala pong laban. Sa atin po ng mga mananampalataya, no po? Marami na nandoon lang Nandoon lang sa mga ministry, sa mga gawain. Wala naman po na itutulong. Pag dumating ang mga problema, mga suliranin at mga pagsubok, hindi na dumarating sa mga gawain. Sa pagsamba na lang po. Umulan lang ng malakas. Hindi na darating, hindi na mag-a-attend ng church. Albawa may trabaho. Nasabihan lang ng kanyang katrabaho na, lumabas naman tayo, paminsan-minsan. Yun ang yung mga ganun na simpleng bagay. Uunahin pa yung mga bagay na gano'n na,
o lalabas muna. Hindi na mag-a-attend ng church. O pag mainit, hindi na mag-a-attend ng church. Pag umuulan, hindi na mag-a-attend ng church. Ganito po yan eh. Sinasabi, manonood ng laban. Hindi nga nagkikipaglaban eh. Yun nga ang ulan, hindi nga nilalabanan eh. Pwede ka naman magpayong, pwede ka naman magkapote. Pag mainit, ganun din, pwede ka rin naman magpayong. Tapos pag merong nagyaya sa iyo na katrabaho mo, kaibigan mo, kakilala mo, huwag ka na muna mag-church. Happy-happy muna tayo. Pagpapalit mo yung gawain ng Panginoon dun sa happy-happy. Ito po si Eliab. Sabi, gusto mo lang manood gusto mo lang manood ng laban. Hindi nga po sila nakikipaglaban. Tinatakbuhan po nila yung problema, tinatakbuhan po nila ang mga suliranin. Pag nandyan na ang problema, imbis na mag-attend ng church, hindi nag-attend ng church. Pag nandoon yung mga pagsubok, imbis dumalo sa mga gawain, hindi na dumadalo. Yun po yung mga Tapos po, binalikan po siya ni David. Bakit? Ano bang masama? Doon sa nagtatanong lang ako. Yun po sinasasabi ko sa inyo kanina. Wala pong masama doon sa magtatanong ka. Tanungin po ang mga leaders natin. Alam po ninyo, ako, nung bago-bago po akong Kristiyano, bago-bago po akong mananampalataya, talagang babasa po ako ng Biblia, araw-araw, umaga at tanghali, gabi, halos wala na akong kundi puros pagbabasa ng Biblia. Pagdating po ng araw ng linggo, inaabangan ko po yung isa sa pastor namin doon sa church. Sunod-sunod, patong-patong yung mga tanong ko sa kanya. Alam po niyo, pinagpapawisin siya sa dami ng mga katanungan ko. Pero tuwang-tuwa po siya na ako po ay nagtatanong. Bakit? Kasi po nakikita niya na ako po ay interesado. Gusto kong malaman ang patungkol sa salita ng Diyos. Patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po yung paimbabaw lang. Attend ka ng church pero hindi mo naman naintindihan yung mga mensahe. Pumasok sa kaliwang tenga, lumabas sa kabila. Study. Do some research. Read your Bible. Yan po yung Okay. Huwag po kayo mahiya magtanong. Do not be shy. Ito po yung tinatawag na second opinion. Ito po yung second point natin. Second opinion. Third point. Encourager. Last man is standing at such an early age, 17 years old. Dito po, sa verse 32. Basahin po natin. Then David, dito po sa verse 31 muna. Now when the words which David spoke were heard, they reported them to Saul, and he sent for him. Yung pong pagtatanong ni David, nakarating po sa hari, kay Saul. Verse 32. Ganito ang sinabi niya. Then David said to Saul, kasi po pinatawag siya. Then David said to Saul, let no man's heart fall because of him. Huwag po kayong matakot, huwag po kayong mabahala dahil sa kanya. Your servant will go and fight with this Philistine. Huwag po kayong matakot. Huwag po kayong mabahala, huwag po kayong mabagabag. Ako ang haharap sa Filisteo na ito. Alam po niyo, sa murang edad, na-encourage po niya ang isang hari, 17 years old. He was able to encourage the king of Israel. Sabi niya, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. Ako ang haharap dyan. Kasi po, isa po itong si Haring Saul ang nagtatatakbo pag sumisigaw na itong si Goliath. Encourager. Kaibigan ko, maski na po bago lang po tayo sa iglesia, pwede po natin gawin ito pag meron po tayong nakikita sa ating mga kapatiran, pag meron po tayong nakikita sa ating mga kapwa Kristiyano na sila po ay nanghihina na,
sa kanilang pananalig, pananampalataya, lalo na po yung malapit ng mahiwalay, hindi na dumadalo sa mga gawain. Encourage them kung mayroon kang kilala. Isang tapik sa balikat, isang paalala. Sabihin mo sa kanya, you can do it. Makakaya mo yan. Makakaya natin yan. Ito si natatakot na nga yung mga Israelita kay Goliath. Lahat po tayo, bawat isa sa atin ay meron po tayong kanya-kanyang Goliath na dapat po nating harapin. We have our own Goliath. Each and every one of us ay mayroong sariling Goliath na kailangan harapin, kailangan labanan, kailangan talunin. Ito pong si David. Ang sabi niya, hindi man po siya natinag. Ako ang haharap diyan. Ako ang haharap diyan. Encourager. Pag tayo po mag-encourage sa ating mga kapatid, sabihin po, kumusta bro? Tagal na kita hindi nakikita sa mga gawain sa church, kaya pinuntahan kita. Nami-miss ka na namin doon. Naghahanap na yung mga kapatiran sa iyo. Yung presensya mo doon, hinahanap-hanap namin na, balik ka naman na unang-una para sa Panginoon at para na rin sa amin. Mabalik yung dati nating samahan na tayo ay masaya, palaging masaya. Ganun po yung encourage them. Pag nakikita po natin, tapos po, nakausap ninyo, okay? Pag-pray po kayo, pag-pray po ninyo. Yun po, ma-encourage po yung kapatid. Okay, verse 32. Yun po yun. Verse 32, tapos ituloy po natin. Then David said to Saul, let no man's heart fall because of him. Your servant will go and fight this last man standing pa rin. 17 years old. Ako ang haharap sa kanya. Ako ang haharap sa higante na yan. Sabi po ni David. Verse 33. And Saul said to David, you are not able to go against this Philistine to fight with him, for you are a youth, and he is a man of war from his youth. Okay. alam po ninyo na basahin po natin hanggang sa verse 36, Okay, ulitin ko po dun sa verse 31. Now, when the words which David spoke were heard, they reported them to Saul, and he sent for him. Then David said to Saul, let no man's heart fall because of him. Your servant will go and fight with this Philistine. Verse 33. And Saul said to David, you are not able to go against this Philistine to fight with him, for you are a youth, and he a man of war from his youth. But David, verse 34, but David said to Saul, your servant used to keep his father's sheep, and when a lion or bear came and took a lamb out of the flock, I went after it and struck it and delivered the lamb from its mouth, and when it arose against me, I caught it by his beard and struck and killed it. Verse 36, your servant has killed both lion and bear, and this uncircumcised Philistine will be like one of them, seeing he has defiled the enemies of the living God. Amen. Ano po ang pinapakita dito? Ang sabi po ni Aring Saul, bata ka pa lang. Hindi mo siya malalabanan sapagkat mamula pa sa pagkabata, ito ay isa ng batikang mandirigma. Ang sabi po ni David, ako po ay mayroong mga alagang mga tupa. Pag ito po ay kinukuha ng leon o ng oso, hinahabol ko po sila. Pag ito po ay kinakagat, pag ito po ay nahuli ko, winawasak ko, sinisira ko po ang kanilang panga. At sila po ay pinapatay ko upang makuha ang tupa. Ano po ang pinapakita dito? Ang sabi po ni Saul, you are just a kid. Bata ka pala.
Alam po niyo, doon po sa church, CEMI Villa Dolores. Po, mayroon pong gawain doon na ang mga tinuturuan ay mga kabataan. Ito po yung tinatawag na TCC or the Cross Culture Ministry. Ito po ay kinabibilangan po ng mga kabataan na edad 13 pataas. Ano po? TCC. Yung pong mga kabataan na yan at the age of 13, at such an early age, sila po ay sinasanay na. Sila po ay tinuturuan na. Sila po ay ginagabayan na patungkol po sa ating Panginoong Kristo kung paano makipaglaban, kung paano matatalo ang kaaway. Po dito, sabi, huwag po natin titingnan na komo bata ay hindi pa po nila kaya. Huwag po nating do not belittle those youngsters. No po? Huwag po natin silang titingnan na mababa. Baka magulat po tayo. Mas matibay pa ang pananalig at pananampalataya ng mga kabataan yan. Mas matatag pa sila sa pagharap sa mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Bakit? Sapagkat sa murang edad, sila po ay nasanay na, nagabayan na. Kumbaga, they were properly trained at such an early age. Ito pong si David. Ang sabi niya, may alaga akong tupa. Pag ito ay kinukuha ng leon o ng oso, hinahabol ko sila. Yung po mga kabataan natin doon sa church, sila po ay ginagabayan ng maraming mga pastor doon. Tuwing Sabado, ito pong oras na ito, mayroon po silang gawain. Hindi po napapabayaan ng mga bata. Nasasanay sila sa murang edad. No po? Nasasanay sila sa murang edad. Paano mo matuturuan yung mga bata? Alam po niyo, hindi naman sa mga pagmamalaki. Glory to God. Glory to God po. Yung pong sa pananalangin, halimbawa, panalangin po sa pagkain, ituro po ninyo yung pinakasimpleng kaparaanan ng pananalangin doon po sa mga anak ninyo, lalo na po yung mga edad na 3, 4, 5, 6, yung po ang madaling turuan. Turuan po natin sila kung paano po silang manalangin. Ano po? Maski na yung sinasabi na, Lord God Jesus, thank you for this food. Bless this food. Yes, Lord. This will strengthen me. I will use this to glorify your name. Thank you, Lord. Amen. Ganun lang po kadali. Alam po niyo yung mga apo ko. Ano po? Meron po akong apo na napunta sa US. Umalis po siya rito, 10 years old. Mahigit na 6 years old na po siya. Wala pa siya 7 years old. Sinanay ko po sila, tinuruan ko po sila na sila po ay manalangin bago kumain. Salit-salitan po sila. Silang dalawa nung isang yung 7 years old naman na salitan po sila. Natuto po sila na mag-pray. Ngayon po, 17 years old na, malapit na mag-18 yung apo ko na nandoon sa Amerika. Doon po ipinanganak yung kanyang kapatid. Yung pong kanyang kapatid ay tinuruan niya kung paano po ito manalangin ng pasasalamat bago kumain, bago umalis ng bahay, bago matulog. Tinuruan po niya. Sabi po sa Biblia. Thank you, Lord God. Turuan mo ang iyong mga anak sa murang edad sa kanyang paglaki. Hindi po niya ito iiwanan. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Train up a child on the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Mahigit na magta 10 years ko na pong hindi nakikita yung apo ko. Pero yung natutunan niya sa bahay, glory to God, praise God. Dala po niya. Na ituro niya sa kanyang kapatid, na ituro niya sa kanyang mga classmate. Bless ako sa mga apo ko. Praise God.
Teach them the magic word. Ano po yung magic word? Po, opo, salamat po, excuse me. Yun po yung ano, habang maaga, habang bata pa, itrain po natin, sanayain po natin yung ating mga anak, yung ating mga apo, doon sa mga magic words. Okay, praise God. Last man standing, ikaw ang nagtuturo. Ikaw ang gumagabay sa iyong mga anak, sa iyong mga apo. Sa mga kabataan. Okay, number 5. Number 5, sa verse 37 po, ganito. Thank you, Lord God. Verse 37, 1 Samuel chapter 17, verse 37, ganito po ang nakasulat. Moreover, David said, the Lord who delivered me. O ito, pinagyayaban na ni David. The Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear, He will deliver me from the hand of this Philistine. And Saul said to David, go, and the Lord be with you. Yan, ang sabi po ni David, the Lord will be my guide, will be my helper. He will deliver me. Tinulungan niya ako noon. Tutulungan niya ako ngayon. Ipinagmalaki niya ang Diyos. Ipagmalaki natin ang ating Panginoon. Ipagmalaki natin ang kanyang mga ginawa sa ating mga buhay. Alam ninyo, mga kaibigan ko, mga kapatid, pinagpala ako ng Diyos na ganito. Ako ay nangangailangan ng trabaho. Binigyan niya ako ng trabaho. Ako, yung bahay namin, sira-sira. Pero binigyan niya akong trabaho. Ngayon, napaayos ko na yung bahay namin. Ano? Yung nanay ko, yung tatay ko, mayroong sakit. Nag-pray kami. Binigyan tinugon ng aming Panginoon. Sila po ay magaling na ngayon. Reminding yourselves how God helped you to defeat the enemy. How God protected you. Giving glory to God. Maraming mga problema, suliranin na dumating sa iyo, pero nung ikaw ay lumapit, tumawag sa Diyos, ang Panginoon, ang kanyang mga kamay, ay patuloy na tumulong sa iyo. Last man standing, hindi yan gagawin ng yung kapitbahay para sa iyo. Pag may problema ka, tumayo ka mag-isa mo. Alalahanin mo kung paano ikaw ay pinagpala, paano kung ikaw ay iningatan, ginabayan ng Diyos, pinagaling sa iyong mga karamdaman, tinugon ang mararaming mong mga panalangin. Last man standing, ikaw na lang. So what kung ikaw na lang ang nananalangin tumatawag sa Diyos? Ganun ang gawin mo na. Alalahanin mo. Sabi nga po sa isang awitin ang walang hanggang katapatan, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Diyos, magmula pa sa ugat ng aming lahi, ikaw ay naging tapat na. Magmula pa sa aking mga magulang, o Diyos, ikaw ay naging tapat na. Kung ikaw ay hindi naging tapat sa aking mga magulang, Diyos, wala po ako ngayon dito. Pero dahil sa kabutihan mo, dahil sa pag-ibig mo, dahil sa pagmamahal mo, Ama, nandito ako. Pinagpala mo yung aking mga magulang, hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa akin. Mahal mo sila, mahal mo din ako. Mahal mo yung aking mga kapatid. Salamat po. Inaalala ko ang lahat ng makabutihan mo, Diyos. Hindi ko mabibilang ito. Ang tanging magagawa ko lang, o Diyos, ay purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. Praise God. Ano po ninyo, dito po sa verse 38 hanggang 40, ang ano po rito, yung bago po harapin ni David itong si Goliath, kumuha po siya ng pumulat po siya ng 5 makikinis na bato. Bakit 5? Isa lang isa lang ang kalaban niya. Sabi po ng iba, kasi merong siyang kapatid na 4 pa, kaya 5 silang mga higante, 5 yung batong pinulit niya. Hindi po ganun. Hindi po dahil sa 5 yung silang mga higante, no. Ang Diyos pinapulot niya ng 5 makikinis na bato, itong si David, sapagkat ang Diyos ay palaging handa. He is always one step ahead. Ibinigay niya ang mga batong yun ay katumbas po ng mga talento na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Ang mga talento na pinagkatiwala ng Diyos sa atin ay marami. Pero isa lang ang nagagamit mong. Ano yung talento?
talento ng pananalangin, talento ng pagpapasalamat, talento ng pagbabasa ng Biblia, talento ng pagtulong sa kapwa, talento ng pagtulong sa mga nangangailangan. Yun po mga talento. Hindi mo man nagagamit ngayon lahat yan, hindi mo man kailangan gamitin ngayon na sabay-sabay, pero darating ang araw, yan ay gagamitin mo. Ganyan po kahanda ang Diyos sa atin. Hindi po niya tayo pababayaan. Sa lahat ng sandali, sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos ay lagi po niya tayong inihahanda. Hindi yung gano'n na, bakit isa lang ang kailangan ko, binigyan mo ako ng 5? Siyempre, darating yung araw. Nakakailanganin mo yung ganyan, kaya binigyan na kita ng 5. Yun po ang Diyos natin. Pag siya ay nagpala, pag siya po ay nagbigay ng mga biyaya, sobra-sobra, labis-labis doon sa ating pangangailangan. Pagdating ng araw na ito'y kailangan natin, meron tayong paggagamitan. Ganyan po ang Diyos natin. Palagi po siyang handa. Hindi po tayo pagkukulahin ng Diyos sa atin. Last man standing, sabihin natin sa Diyos, Panginoon, sa kabila po ng mga pagsubok na ito, Panginoon, nandito po ako. Magiging focus po ako sa aking paglilingkod sa iyo. I will look unto Jesus, the author and finisher of my faith. Yes, Lord God. Panginoon, magtatanong po ako patungkol sa iyo. Yung mga hindi ko nalalaman, ipagtatanong ko po, O Diyos. Ama, ipagmamalaki ko po ang mga ang mga ginawa mo, mga kabutihan sa akin, ang mga ginawa mo sa akin. Ipagmamalaki kita, O Diyos. Ipagmamalaki kita, O Diyos. Opo, Ama. Mas kinabata pa ako, O Diyos. Mas kinabata pa ako. Magiging encourager ako. Yung mga nangihinayong pong nawawala ng pag-asa, yung tumatalikod na sa paglilingkod sa iyo, Diyos, gamitin mo ako upang sila ay aking maakay pabalik sa iyo, na sila ay muling sumigla sa kanilang pananalig at sa kanilang pananampalataya. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, Ama, dakilain ka. Yes, Father God, hindi po, Diyos, salamat po sa maagang pagsanay mo sa akin. Hindi pa huli. Marami ka pang masasanay ng mga bagong mananampalataya. Marami ka pang masasanay na bagong kumikilala sa iyo, O Diyos. Ama, ang dalangin ko po, una sa lahat, ang aking mga mahal sa buhay, ang aking mga kapatid, mga pamangkin, mga pinsan, mga lolo, mga tiyahin, mga kaibigan, mga kakilala, O Diyos. Sila na hindi pa kumikilala sa iyo, madama po nila na kailangan ka po nila sa kanilang mga buhay, O God. Lord, last man standing, itinataas ko sila sa iyo. Diyos, maski na ako na lang po ang patuloy na magpe-pray sa Kanya, I will not stop praying for them. I will be the last man standing to connect them to you, O God. Yes, Lord God. Ako po ang magiging mediator, Panginoon. Pananalangin ko po sila, O Diyos. Idudulog ko sila sa iyo. Hindi po ako magsasawa sapagkat Diyos, kung paanong ako po ay dininig mo noong mga unang panahon, O Diyos, sa mga nakaraang taon, O God. Lord, alam ko, patuloy mo po akong diringgin. Marami ka pa po, O Diyos, na maililigtas sa pamamagitan ng mga panalangin na itiyataas po sa iyo. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, dakilain ka. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Masalamat po sa pagkakataon ito na binigay mo po sa amin, na kami po, O Diyos, ang makapag-aral ng isa pang bahagi ng iyong banal na salita. Ama, napag-unawa po namin, O Diyos, na kahit mag-isa na lang, pwede po kami lumapit, tumawag, umiyak sa iyo. Isumbong po namin ang aming mga nararamdaman, O Diyos, at tinitiyak namin na ikaw po ay tutugon. Purihin ka, Ama. Diyos, sa amin pong mga kapatid na nakikinig, dalawin mo po sila. Padama mo sa kanila na ikaw po ay kailangan nila sa kanilang mga buhay. Salamat po. At sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, ikaw pa rin po ang siyang kumilos, gumabay, pumatnubay sa bawat sa amin. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka, sa pangalan po ng iyong bugtong ng anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord God. Ang oras po natin ay 5:58. Okay, may 2 minutes pa tayo. 2 minutes, kaya po natin gawin to.
Meron po tayong mga gawain. Meron po tayong mga gawain dito sa Tarlac. Ano po? Una po dito sa may Cantarilla, District 4, CEMI, San Manuel. Sa pangunguna po yan ni Pastor August Ronquillo. CEMI, San Manuel. Doon po yan sa may likod ng police station. Ano po? Makipanambahan po kayo sa kanila, mararanasan po ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. At dito po sa may Herona, sa Lapungan, Bagong Bayan, sa pangunguna po yan ni Pastor Jeff Vinson, CEMI Herona. At doon po sa malayo-layo, CEMI, ako Silian, Kagumitan, Tuwao, Cagayan Valley, si Pastor Ariel Castillo po. Purihin ng Diyos, sambahin ng Diyos. Salamat po, Ama. Magandang araw po sa inyong lahat. Amen at amen. Thank you, Lord God. Thank you, Lord.